Biringan, ang pagkakakilanlan ni Marco, Part 2. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Mr. Kira at muli, samahan niyo ako sa isa na namang kwento na maaaring magpabalot ng kilabot sa inyong gabi. Ang kwentong ito ay hango lamang sa alamat at mga sabi-sabi. Wala tayong katiyakan kung ito ba'y tunay na nangyari. Kaya't gamitin natin ang ating imahinasyon at manatiling bukas ang isipan. Ito na ang ikalawang bahagi ng kwento ni Marco, ang lalaking nakalabas ng biringan pero hindi pala tuluyang nakatakas. Pagkatapos niyang makalabas sa biringan, naglakad si Marco sa lansangan. Pagod, gutom at litong-lito. Pumapara siya ng sasakyan, humihingi ng tulong, pero sa tuwing sinasabi niya ang pangalan niya, wala ni isang nakakakilala sa kanya. Pati ang mga dating kaibigan at kamag-anak, para bang hindi siya kailanman naging bahagi ng mundo. Kaya napilitan siyang mamuhay mag-isa sa isang maliit na apartment sa probinsya sa tulong ng isang matandang lalaking naawa sa kanya. Tahimik, malayo sa gulo, pero kahit anong subok niya sa bagong buhay, hindi siya matahimik. Hanggang isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. 3 beses. Mabagal. Pagbukas niya, may nakita siyang babae sa labas. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at tila ba, hindi tumatanda. Maganda. Mapagkakatiwalaan ang mukha. Marco, aniya, handa ka na bang maalala? Parang kilala niya ang babae, pero hindi niya alam kung saan. At doon nagsimula ang mga panaginip. Mga imahe ng isang lungsod na wala sa mapa, mga matang nanonood sa kanya mula sa dilim, at ang babae, nakangiti, palaging nakamasid. Hanggang sa dulo ng isang panaginip, may narinig siyang bulong. Anak kita, Marco. Ipinanganak ka sa biringan. Inilayo ka upang iligtas. Bumalik ang lahat, ang kanyang tunay na pagkatao, ang mga nilalang na minsang itinuring siyang tagapagmana, ang ritual na dapat isinagawa sa kanyang kabataan, isang sagradong seremonya para sa nilalang na pinanganak sa pagitan ng dalawang mundo. Si Marco ay hindi nakatakas sa biringan. Siya ay ibinalik lang pansamantala upang magising sa katotohanan. At diyan nagtatapos ang ikalawang bahagi ng kwento ni Marco, ang lalaking pinaniniwalaang anak ng biringan at ngayoy bumalik upang tuparin ang kanyang tadhana. Ang kwentong ito ay hango lamang sa mga alamat, sabi-sabi at pulong ng matatanda. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. At syempre, abangan ninyo ang mas madilim, mas misteryosong Part 3 ng kwento ni Marco. Dahil ang totoong bangungot ay hindi pa nagsisimula. Ako si Mr. Kira at hanggang sa muli, tuloy ang kwento sa dilim.